Hello everyone. My name is Dave Charles Argalion, presenting the topic Green Roof System. What is green roof system? A green roof system is an extension of the existing roof which involves at a minimum high quality waterproofing, root repellent system, drainage system, filter, cloth, and a lightweight growing medium and plants. Green roof system may be modular with drainage layers, filter, cloth, growing media, and the plants already prepared in a movable, often interlocking grids or loose slate built up wherever each component of the system may be installed separately. Green roofs can be defined as a contained green space on the top of a human-made structure. So any idea or namo yung mga unsa kung unsa ni ang green roof system? Like kani ang according to sa akong mga na-research, ang green roof system is like additional na gud siya sa kanang murag like roof ni siya building tapos it depende sa mga kung butangan man mo og natural roof lang or magbutang kag extension nga katong murag garden mga ana basta something green roof system is consist of plants na siya green any plants nga unsa nimo sa imong roof. So next please. So let's take a short background of a roof system. The earliest green roofs can be traced to the Hanging Gardens of Babylon. So familiar ko sa Babylon katugong murag sa to siya katong ambot din ako sa temple ba to siya or ano temple or basta something structure to siya nga puno og plants ang iyang gilid-gilid or unsa. So mo to siya ang first example sa green roof system of so Babylon of the 7th and 8th centuries. Later, green roof system spread across portion of Northern Europe, primarily in Germany is known as the birthplace of a modern day green roof system in 1800s. 1880s, Germany experienced rapid industrialization and urbanization. So sa Germany siya first ang modern green roof system which is ilang pong gi-industrialize which dito sila gitipid nila ang spaces so maka-plant sila dito to kanang i-sell ang ilahang mga products nga gitanom po nila sa ilahang building up or sa atop nila. So next. So mo na siya ang example. So mo to akong gisulti ganiha nga ang sa early Babylon is here makita na to sa images kaning early Babylon nga kani siya ang kanang first example sa green roof system. Pansin ninyo nga puno og plants ang building kilid-kilid like green ni siya nga every edge or gilid sa structure kay na mga plants. So next is ang present. Muna siya ang present mga images sa present green roof system. So furnished na gyud siya like sa whole structure na gyud siya sa murag ni shape na gyud siya sa according sa iyang atop. So next is types of green roof system. So first is extensive green roofs. Extensive green roofs provide the lightweight, low maintenance, instant green effect roof solution and are the most commonly type of a green roof. We supply extensive green roofs are not usually extended for general public access and are chosen mostly for their ecological benefits. So kaning extensive kay dili ni siya unsa sa tanan nang murag somehow nga dili siya pwede maka-access tanan aning unsa. Pero ako lang siya later on sa akong report ako siyang i-show unsay differences nila ug unsay naong aning green roof system. So typically, extensive roofs are the sedum vegetation due to its ability to flourish the harsh environment, cost-effective, and lightweight system requirements. Green roofs can be designed into a new buildings or retrofitted into existing buildings. So again, ang kaning mga green roof system is pwede siya sa new kanang new buildings or pwede na po siya sa daanan sa kay murag additional naman na siya di naman siya kailangan i-build ka ng kasabay sa pagsabay sa structure so dili na siya kailangan nga
Pag magplano ka build og unsa, it's either naka-apply siya sa plano or pwede po siya i-extend after na mahuman ang structure. So semi-intensive green roofs. Our semi-intensive green roofs systems include a richer, deeper substrate and drainage solution compared to extensive roofs. So enabling use of a wider range of complex plant mixtures. Semi-intensive roofs are generally used within highly visible area to improve aesthetic design using small shrubs, forbs, and grasses. They require a higher level of maintenance compared to extensive roofs due to vegetation and substrate use. So again, basta ako lang siya i-show later part kung unsay mga kalahian nila. Kaya ako to siyang giyon sa nga gi-compare na ko ang each types of green roof system. So intensive. So ganiha first is extensive, next is semi-intensive, karon kay intensive green roofs. Intensive green roofs are intended to replicate what can typically be found at the ground level in the natural landscape. And in a green space such as parks or cultivated gardens, intensive green roofs involve intense landscaping. They're suited to roofs with a high visible presence of public access. So mostly ang intensive green roofs sa according sa akong mga naon sa kay mostly mo ni siya ang katong mga roof deck ba tawag ana sa ibabaw sa building kanang basta sa ibabaw dyan na siya kanang accessible siya sa mga tao dili same sa uban nga kanang roof siya sa balay or building nga unsa gipilito siya kani siya kay pwede siya himo park kani basta something accessible siya sa daghang tao. So commonly referred as a roof garden no again so akong gingon pwede siya mga malaagan. So choices include shrubs, native forbs, grasses, larger perennials, tropical non-native vegetation. So again, so mo ni ang katong giingon ako ganiha nga layers of green roof system. So first is plants, vegetation or any ano. So depende na siya sa kanang capability sa imong buildings nga ibutang. So design na nimo na siya. Again, nakabutang nito nga aesthetics kanang something additional lang gud siya nga attraction sa towards sa building. So vegetation, first layer is katong mga plants, next is growing medium. Syempre katong unsa ang growing medium so syempre pag magbutang kag plants napog kay katong lupa jud siguro para moturok ang imuhang mga plants nga gibutang. So next is ang irrigation. Syempre na siya system mo parts na siya sa kanang green roof system nga napo na siya tubig nga makuhaan og water everyday sa plants. So ang drainage filter fabric so katong murag sapaw-sapaw na siya nga para ang lupa and water is syempre ang water is somehow mura ni siya og kanang ano tawag gani naka-plaster na siya sa metal good murag metal nga flow jud na siya sige na siya flow nga makuhaan og nutrients or water sa plant sa baba ug sa lupa. So kani ang drainage filter so mo na siya murag fabric na siya nga atang na siya atang between sa lupa ug tubig. Then root barrier. So syempre another metal ni siya nga ang katong plants nimo dili pud mo ano mo kutkot sa like atop sa semento na di siya metal nga iatang ana nakaatang na siya na dira. Kaitan mo ni siya ang plants tapos growing medium butang tapos syempre another is irrigation. Irrigation katong murag semi-tube na siya nga naga flow lang siya flow. Then another root barrier ay dili pa dai drainage filter katong basta something fabric na siya, filter fabric then root barrier, metal, then waterproofing membrane. Another sa na siya. Another murag akong research na siya is somehow mura po na siya og kanang basta mo absorb dili na ko siya maon sa kay ga-absorb lang jud siya og tubig. Ga-absorb siya tubig nga ang mga tagas is naga-moist ba na ang unsa di ba? So dili na siya mo drop gid siya. Then lastly is the structural deck. Ang katong mismong atop na or end gitapta na sa imo gipilitan na sa imong GRS o green roof system. So diri nakabutang ang kalahian nila sa extensive, semi-extensive o intensive. Plant option sa extensive is a sedum, moss or grass.
Muna siya ang mga while sa plant ay sa semi-intensive pwede dito ang sedum, moss, grass, herbs, flowers, and shrubs. And the sa intensive, so ato makita nga wala siya pwede dai siya trees, pwede siya trees kay murag muna man ni katong sa ibabaw gud katong gingon ako nga nga katong accessible siya sa mga tao pwede siya ma-park. So roof deck na siya mostly. Kita mo nang sa dili siya summer murag nakapansin ko atog nay mga kahoy sa ibabaw gud sa unsa plants sa ibabaw sa Gmall. Kita mo ana. So somehow inana ang intensive roof pero dili siya totally ha. So ang soil depth well sa extensive is 2 inches man siguro ni siya. 2 to 5 inches deep ang soil niya katong unsa to siya katong growing medium. While sa semi-intensive 5 to 8 then sa intensive 8 to 30 kani kay mas deep ni siya kay pwede man siya trees. Then ang dry weight niya, timbang niya mostly 10 to 25 ang intensive, semi-intensive is 25 to 40. So mas bugad jud ang intensive kay medyo baga na gyud siya nga part sa green roof system. Then system types, tray built up tapos built up. Kani katong tray built up is katong murag patong-patong gud siya nga system. Like somehow nga inani jud sa Japan. Ang kalayaan lang sa built up kay murag mostly murag wala na siya unsa as inana lang Japon siya wala jud siya kalayan kani kay murag ginapatong na ni siya gamay kani built up kay murag apil jud siya sa landscape sa unsa sa landscape sa ato maintenance minimal then semi-intensive occasional routine so syempre intensive routine na gid na siya kay medyo dara mo gud ang part nga daghan siya kanang like trees katong mga dahon niya basta something medyo ano ang maintenance niya. First cost is low sa semi-intensive. The more nga nagkabaga ang iyang green roof system, the more pud siya nga nagkamahal. So, diri na taabot na siya sa part nga pros and cons of GRS. So, nade ay pros and cons ang GRS. Dili lang pros, dili lang pud tanan unsa cons ang unsa. So, first pros, aesthetic improvements like what I said earlier na aesthetic improvements na gid siya ang unsa like pag makita sa layo imong balay syempre attractive kay na mga plants sa ibabaw so inana first aesthetic improvements urban green has long been promoted as an easy and effective strategy for beautifying the built environment increasing investment opportunities like I said again panindot dud siya kay kinsa may dili manindutan di ba sa kanang makita nimo nga plants murag makaunsa ka nga ay lami siya diri nga feeling kanang gaan kay mga plant ana. So second is waste diversion. Green roofs can be contribute to landfill diversion, prolonging the life waterproofing membranes, reducing associated waste, using recycled materials in a growing medium, prolonging the service life of heating, ventilation, and HVAC system through decreased use. So, stormwater stormwater management. With green roofs, water is stored by the substrate and then taken up by the plants from where it is returned to the atmosphere through transpiration and evaporation. So, siyempre, pag naka-plant sa ibabaw, di ba, rainwater, pag-drop sa imong siyempre, kung naka-plants mo, higupon ra to siya sa imong plants. So in summer, another is in summer, green roofs can retain 70% to 90% of the precipitation that falls on them. Then in winter, green roofs can retain between 25 to 40% of the precipitation that falls on them. Green roofs not only retain rainwater but also moderate the temperature of the water and act as natural filter for any of the water that happens to run off. So another thing is moderation of urban heat island effect. So syempre first sa tumusulod sa tungo na from the word itself moderation of urban heat. Syempre pag night plants, di ba pansin ninyo ang kalayaan sa city nga kanang murag
as in ka na city siyempre makita mga taga mapapansin nato Davao nga grabe jud ka init while makaadto tao ka ng mga town, mga provinces nato bugnaw jud siya ang unsa kay tungod sa mga plants. So same ani nga concept inana pod ang unsa sa green roof system makatabang siya through kanang i-minimize gud niya ang heat labi especially ikaw nga naka sa ilalom sa building. So through the daily dew of evaporation cycle, plants on the vertical and horizontal surface are able to cool cities during hot summer. So dako po din kung inani ang mga i-implement sa like Davao, mostly makatabang po din siya sa pag minimize sa heat index nga atong ginaon sa gina-take every day. So once reduce the urban heat island o UH effect, the light absorbed by vegetation would otherwise be converted into heat energy. UHI is also mitigated by the covering some of the hottest surface in the urban environment, black rooftops. So, another improved air quality. Syempre, matik na siya para sa tuwa nga ma-improve every night plans. Syempre, ma-improve jud na nga to ang atong air quality kay syempre give and take man na. So pagkita gahatag ta og carbon ang plants gahatag pud sa tuwa og kanang oxygen. The plants on green roofs can capture airborne pollutants, atmospheric deposition, and also filter noxious gases. The temperature moderating effect of green roofs can reduce demand of power plants and potentially decrease the amount of carbon dioxide and the other polluting by products being released into air. So, mo ni siya so, daghan pa kayo makatabang gud sa daghan pa kayo dili na ako ma-show tanan kay as in grabe ka lengthy na sa topic and I thought nga maka-report pa ta sa last part sa Yulo 4 so nag-record na lang dai. So ako na lang yung sa address new amenity spaces like again what I said ganina nga kanang pwede siya maging park, pwede siya maging tambayan. So energy efficiency, fire retardation, reduction of electromagnetic radiations, gets na nato na kanang kaning from the word reduction of electromagnetic radiation siya unsa kanang UV rays man gud na siya kanang UV rays nga atong ginasalo ba from diretso na sa atong atop ang heat wave ana diretso na pud sa tuwa sa ilalom. So kung naatay green roof system syempre mag-filter gamay at least makuhaan gamay di ba. So urban agriculture so sa Germany himo jud nila kanang pang industrialization gud himo nila gi-career jud nila kanang pananom dito sa ilang green roof system then dila na lang pong gihimong pagkakitaan. So diri na ta sa cons sa green roof system. Dili man unsagod necessary nga magpabutang ka and dili pod applicable sa tanang building ang green roof system kay namang siya gina-bear nga weight o kanang according sa imong building nga capacity. So first cons of unsa is a greater expense than traditional roofs. Syempre, kung kanang imong building butangan na lang nimo atop mo na lang to gasto while kung magbutang pa ka og kanang green roof system na nakay atop magbutang pa kag additional layer sa imong atop. So syempre gastos jud na siya. So unfortunately for green roofs they do tend to slightly more expensive than traditional option. One of the significant reason for this being the extra support required to handle the increase of load. So isa pa then nagbutang na ka ato dili man dun nimo pwede pasagdan lang. 'Di ba? Kay nagtanom kag plants didto panagutan to nimo. Dili kay kanang imo lang gibutang dito, imo biyaan lang. So pangit po kay na 'di ba? So pag unsa nimo panagutan to nimo always nga panindigan nimo nga imo putong i-plant so naay maintenance 'di ba? So mo na siya ang kanang additional expenses sa kaysa traditional roofs. However, despite the greater initial setbacks over these green roofs more than make up of the outlay, when you consider the range of incredible benefits highlighted earlier, there should be no reason to allow cost to play a determined role in your decision. Another, an increase in weight load. So again, kanina dili siya applicable ang green roof system sa tanan. So
there's no doubt green roofs are heavier and such require more structural support to be implemented. Typically, the additional of green roof will add between 50 and 200 kilogram metric squared to existing rooftop. Although some rooftops will need to be retrofitted to cope with the increase in load, fortunately, flat roofs are often able to handle this capacity. So, kani siya, ano pa wait. Require extra maintenance. Syempre, again, kanina, natay plants. Ato yung atimanon po, dili ato pasagdan nga, maugar po sa ibabaw. There seems to be debate as the full extent of maintenance required for a green roof. So dili lang day ang sa ang plants ani ang pasabot like ang sistema ni di ba kato ganiha nakita to per layer ato. Syempre naman jud expiry ang every unsa. Pag maguba to pulihan. That is the part sa maintenance gyud ato. Green roof, however, that's clear it should need to do some work to ensure it remains a thriving atmosphere. You should treat your green roof as a garden. As such, it will require watering, feeding, and weeding. You could undertake this yourself or even employ someone to take care of the space. Either way, it's great to keep on top of his brilliant green area. So, kailangan kung ikaw, employee ka, tapos nakainani, syempre, dili jud mo ma-handle itself personally. So, take na pugag another person nga imong swelduhan para mag-keep ana niya para unsa pod ang sa dili pod kanang murag mag-uga lang dili tanan nga ma-maintain ang beauty sa imong green roof system. So para asa pa nagpabutang ka green roof system kung bati lang pod kaayo di ba? So again napansin ninyo ang muna siya ang first akong searching nako ang The Rise of Monterrazas. Di ba pansin mo atong sa newsletter yang puno siya og sa somehow unsa na jud diri ang green roof system. Pero mabilong ni siya sa intensive kay na dagko naman ang mga plants niya nakabutang baga na ang mga layers sa iyang green roof system ani. Even though sa kilid-kilid lang siya pero part jud na siya sa green roof system. Isa ka example sa Pilipinas gagamit og green roof system. So lastly, ang mga buildings nga na green roof systems are evaluated basis on the numbers of parameters. So daghan kayo kanang kailangan i-check, kailangan kanang i-consider nga unsa. Then pag ma-check na siya, ang mga building nga na green roof system or green buildings kay maging part na siya sa LEED or Leadership in Energy and Environment. And it's rated to silver, gold, and the highest is the platinum. So mo na siya ang mga unsa murag pag after ni matukod i-rate siya then naday siya yung mga ratings di ay. So, more on to sa topic na ko nga green roofs system. Thank you.